Isipin mong tumalon mula sa bangin at nilamon agad ng malakas na ugong ng hangin habang lumilipad sa 150 milya bawat oras. Ang mundo sa ibaba ay nagiging malabo, isang kamanghamanghang tanawin ng kagubatan, ilog at matutulis na bundok. Lumalaban ang katawan mo sa hangin at umaalingaw-ngaw ang tibok ng puso mo sa tainga mo. Inihahanda mo ang sarili mo sa maaaring mangyari paglapag kung may masama mangyari. Masyado kang mabilis at hindi bumubukas ang iyong parachute. Buong katawan mo ay naninigas at nanginginig ang MGA kalamnan mo. Nahihilo ka sa takot habang mabilis na lumalapit ang lupa. At pagkatapos, kadiliman na lang ang natira. Hindi ko susubukan ang wingsuit diving, pero may MGA tao talagang sumasali sa ganitong mapanganib na aktibidad. Nakakaramdam sila ng adrenaline habang lumilipad. At para sa MGA tao sa listahang ito, iyon na ang huli nila. Pinapayuhan PA rin ang MGA manonood na mag-ingat. Nakakuha ng pandaigdigang atensyon ang video dahil sa kahanga-hangang tagumpay na naitala nito. Noong Abril 23, 2014 si Graham Dickinson, isang sikat na Canadian wingsuit flyer, ay gumawa ng iligal at mapanganib na base jump mula sa Whistler peak-to-peak gondola. Sa simula ng video, habang si Graham ay malapit ng tumalon mula sa gumagalaw na gondola, tila normal lang ang lahat sa kakaibang pakikipagsapalaran. Habang naka-on ang kanyang helmet camera, nagbitiw PA siya ng kaswal na, "Eto na tayo!" bago tumalon na hindi alam ang pandaigdigang atensyon na matatanggap ng stunt na ito. Ipinanganak noong 1988, mabilis sumikat si Graham Dickinson sa extreme sports. Kilala sa pagtutulak ng MGA hangganan ng wingsuit flying at base jumping, nakapagtala na siya ng mahigit 2,200 at 50 base jumps bago ang kanyang huling lipad, na nagpapakita ng kanyang malawak na karanasan at dedikasyon sa e-sport. Kilala si Graham bilang pinakamatapang na wingsuit daredevil, lalo na matapos ang kanyang iligal na pagtalon mula sa gondola na naging viral. Ang kanyang walang takot na espiritu at kakayahan na magsagawa ng MGA napakapanganib na galaw ay kinikilala ng MGA Federasyon ng wingsuit flying sa buong mundo. Lumaktaw tayo sa Enero 25, 2017. Si Dickinson ay nasa China noon, naghahanap ng MGA bagong lugar para sa base jumping at nagsasanay para sa MGA paparating na kompetisyon. Sa araw na ito, layunin niyang lumipad sa Heaven's Gate, isang 400 talampakang taas na likas na kuweba sa Tianmen Mountain National Forest Park, Zhangjiajie, Hunan Province. Ang paglipad na ito ay nangangailangan ng tumpak na kontrol at husay, na kilalang kilala kay Dickinson. Habang lumilipad siya sa kahangahangang tanawin ng Tianmen Mountain, nakuha ng kamera ang perpekto niyang landas ng paglipad. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan habang siya ay bumababa. Kahit may karanasan, lumihis ang lipad ni Dickinson at bumaba siya ng mabilis at di makontrol. Sa isang iglap, ang dapat sanay makasaysayang paglipad ay nauwi sa isang obituaryo. Ang kuha ng video mula mismo sa pananaw ni Dickinson ay nagpapakita sa kanya na lumilipad ng delikado malapit sa MGA bangin. Habang nawawalan siya ng kontrol, nangyari ang pinakamasama. Sumalpok siya sa bangin habang mabilis ang takbo niya. Nakuhanan ng kamera ang nakakatakot na sandali bago ang banggaan bago ito nag-blackout. Natagpuan ng 40 tagapagligtas ang katawan ni Graham Dickinson kinabukasan. Natagpuan siyang nakasuot ng kompletong gamit, tanda ng maingat na paghahanda sa pagtalon. Sa kabila ng kanyang plano at karanasan, hindi niya naiwasa ang aksidente. Ang World Wingsuit League o World Wingsuit League, kung saan nakipagkumpetensya at nanalo ng maraming parangal si Dickinson, ay nagpost ng taos-pusong pagpupugay sa kanilang Facebook page na inilalarawan siya bilang isang alamat sa e-sport at pinupuri ang kanyang MGA ambag sa wingsuit flying. Tulad ng iba sa episode natin ngayon, ang pagkamatay ni Graham Dickinson ay hindi lang personal na trahedya, kundi matinding paalala ng panganib sa extreme sport na wingsuit flying. Ang wingsuit flying, na madalas tawaging birdman flying, ay isa sa pinakakapanapanabik ngunit pinakamapanganib na extreme sports. Kasama rito ang pagsusuot ng espesyal na suit na may tela sa pagitan ng braso at binti para dumula sa hangin ang flyer.
Binabago ng suit na ito ang katawan ng tao para maging aerodynamic ang hugis, kaya nagiging posible ang horizontal na paglipad sa matataas na bilis. Ang wingsuit ay isang jumpsuit na may telang panel na parang pakpak sa pagitan ng braso, binti at katawan. Ang wingsuit ay gawa sa matibay na nylon at dinisenyo para sa mas mahusay na katatagan at kontrol sa paglipad. Ang MGA lumilipad ay may suot na helmet, goggles at madalas may nakakabit na kamera para makunan ang paglipad. Ang huling at pinakamahalagang bahagi ng kagamitan ay ang parachute. Pagkatapos ng wingsuit flight, nagbubukas ng parachute ang lumilipad para bumagal at ligtas na makalapag. Ang sistema ng parachute na ginagamit sa wingsuit flying ay katulad ng ginagamit sa skydiving na may pangunahing parachute at reserbang parachute sakaling magkaroon ng emerhensiya. Kailangan ng tamang galaw ng katawan sa wingsuit flying para makontrol ang direksyon ng lipad. Malaking epekto sa direksyon at katatagan ng paglipad ang maliit na galaw ng braso at binti. Ginagamit ng MGA flyer ang kanilang katawan upang magmaniobra, pabilisin o pabagalin ang lipad at kontrolin ang taas. Karaniwan, ang pagsasanay sa wingsuit flying ay nagsisimula sa skydiving. Ang MGA nais maging wingsuit pilot ay kailangang makumpleto ang maraming skydives upang matutunan ang MGA, pangunahing teknik sa freefall at paggamit ng parachute. Bago PA man nila maisip na magsuot ng wingsuit. Sinisiguro ng pagsasanay na komportable sila sa ere at handa sa medya emerhensya. Kinagigiliwan sa wingsuit flying ang pakiramdam ng paglipad at kamanghamanghang tanawin. Nararanasan ng MGA, lumilipad ang kilig ng mabilis na pagdulas sa ibabaw ng magagandang tanawin gaya ng bundok, kagubatan at lambak. Kasabay ng kilig na ito ay malalaking panganib. Pangunahing panganib sa wingsuit flying ang lapit sa MGA hadlang. Maraming wingsuit pilot ang sumasali sa proximity flying na lumilipad malapit sa bangin, puno at iba pang tampok ng lupain. Nagdadagdag ito ng kasabikan pero tumataas din ang panganib ng banggaan. Malaking panganib din ang pagbukas ng parachute. Kung huli o mali ang pagbubukas ng parachute, maaari itong magdulot ng malubhang kapahamakan. Kahit may sapat na pagsasanay at karanasan, maaaring harapin ng MGA piloto ang matinding hamon sa hindi inaasahang kondisyon sa paglipad. Tulad ng kwento ni Graham, kahit ang pinakamahusay ay maaaring mapahamak sa aksidente. Ang bundok Chenmen na kinahulugan ni Graham ay matagal ng pangarap ng MGA wingsuit pilot dahil sa ganda ng tanawin at hamon ng lupain. Ang bundok ay kumitil muli ng buhay ng wingsuit flyer na si Viktor Kovac ng Hungary. Noong 2013, maraming wingsuit flyers ang sumuko matapos maranasan ang matinding hirap at panganib ng paglipad dito, na nagpapakita ng pisikal at mental na hamon ng e-sport. Para sa iba, ang huling lipad nila ang posibleng huling bagay na magagawa nilang buhay. Si Violeta Roslin, isang bihasang Swedish-Polish wingsuit flyer, ay kilala sa dedikasyon niya sa ice-sport. Matagal na siyang base jumper mula nang magsimula siya mag-skydiving sa edad na 19. Ang base jumping ay extreme sport ng pag-parachute o pag-wingsuit mula sa MGA, matataas na bagay. Ang acronym na Buildings, Antennas, Spans, Bridges at Earth ay nangangahulugang Buildings, Antennas, Spans, Bridges at Earth o MGA bangin. Di tulad ng tradisyonal na skydiving na mula sa eroplano, ang base jumpers ay tumatalon mula sa nakapirming bagay sa mas mababang altitude, kaya mas kaunti ang oras para buksan ang parachute at mas mataas ang panganib. Ang sport na ito ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano, tamang timing at mahusay na kontrol sa parachute para malampasan ang MGA hamon ng bawat lokasyon ng talon. Si Violeta, isang profesional na base jumper, ay nakatalon na ng daan-daang beses sa Europa, Australia, New Zealand, Thailand at Estados Unidos. Sinubukan din niya ang wing walking, kung saan itinatali ang tao sa pakpak ng biplane. Sa panayam noong 2009 sa Malaysia, ipinahayag niya ang pagmamahal sa e-sport na sinabing kahit mahirap at nakakatakot ang MGA, gusto niyang gawin, mahal niya ito. Iba't ibang taas, iba ring kasabikan, sa MGA tumatalon. Kung pipili ako ng paborito, wingsuit flying sa Switzerland ang sagot ko.
Pinaramdam nito sa akin na para akong lumilipad na may MG apakpak na nakakabit sa akin. Kapag hindi nagsasapalaran, inspector sa oil rig si Violeta. Mukhang perpekto ang buhay at nais ni Violeta tapusin ang kanyang pakikipagsapalaran ng Engrande. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling bagay na magagawa niya habang siya'y buhay PA. Ang araw ay ika-12 ng Setyembre, 2012. Nang mabuntis si Violeta na 37 ang edad, nangako siyang ititigil ang wingsuit flying. Iiwanan na niya ang mahal niyang extreme sport matapos ang huling pagbisita sa paborito niyang base jumping spot, ang Via Ferrata sa Switzerland. Ang matarik na bangin malapit sa Stesselberg, Switzerland na mahigit 300 metro, ang taas ay paboritong base jumping spot ni Binibining Rosalind na ilang beses na rin niyang natalunan. Pagkatalo ng 3, sabay tumalon sina Binibining Rosalind at Ginoong Domolowski, marahil para ipagdiwang ang huling paglipad niya. Habang lumilipad siya sa ibabaw ng kamanghamanghang tanawin ng Swiss Alps, siguradong napakasarap panoorin. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan habang siya ay bumababa. Mabilis bumaba si Violeta, lampas sa tamang bilis. Naipit ang kanyang parachute at kahit anong pilit niyang buksan ito habang nahuhulog mula sa bangin ay hindi siya nagtagumpay. Walang nagawa ang kanyang kasama kundi panoorin siya habang desperado niyang sinusubukang buksan ang parachute. Sa huli, napagtanto niyang hindi siya magtatagumpay at iniunat ang MG Abraso. Marahil bilang pagtanggap sa kapalaran o para mabawasan ang pinsala. Ngunit wala rin itong naging saysay. Namatay siya agad sa mismong pagbangga. 4 na buwan buntis si Violeta nang siya'y namatay. At sana ito na ang huli niyang flight sa mahabang panahon, baka habang buhay na. Umani ng papuri mula sa atleta at tagahanga sa buong mundo. Hiniling ng kanyang ina, si Halina Zanevska Peterson, na tumigil siya sa pagtalon matapos mabuntis, ngunit iginiit ni Violeta na gawin ang huling talon. Nakakalungkot, ang wingsuit flying ay sport na kahit kaunting mali ay pwedeng magdulot ng panganib. Ang paglipad sa ere, kadalasang higit 120 milya bawat oras ay may patuloy na panganib ng aksidente. Walang ligtas, kahit PA ang isang tao na nagpaplanong talikuran na ang sport ng tuluyan. Disyembre 8, 2012 may 2 tuldok na nahuhulog mula sa langit at umiikot sa ere. Nakayuko ang lalaki sa asul na helmet habang binubuksan ang emergency parachute. Ang isa pang lalaki ay bumagsak sa lupa at sumigaw, "May tumama sa akin, may tumama sa akin." Isang malinaw na umaga ng tag-init. Umaandar ang MGA sasakyan sa Hume Highway malapit sa Picton. Sa itaas, nagkaroon ng matinding trahedya nang magbanggaan ang MGA skydiver sa ere. Unang insidente sa Australia na nagresulta sa 2 lalaking mabilis na bumagsak sa lupa. Ang kalangitan sa ibabaw ng Wilton, timog kanluran ng Sydney ay naging saksi sa madilim at nakakabahalang aksidenteng ito na nagmarka ng kasaysayan. Sa araw na yon, sumama si Peter Farley sa isang grupo ng 17 skydiver para sa masiglang weekend ng wingsuit flying. Lumipad sila sa maliit na Cessna, umabot ng 14,000 talampakan sa Wilton. Ang grupo na binubuo ng MGA mahilig mula Sydney, Melbourne at Brisbane ay puno ng kasabikan, ngunit ang pagtalon ay magkakaroon ng masamang pangyayari. Ang 17 skydiver ay nagsuot ng regulasyon na parachute at espesyal na jumpsuit na may dagdag na tela sa binti at braso para lumipad habang bumabagsak, parang human sugar glider. Karaniwang nagsimula ang pagtalon, sunod-sunod lumabas ng eroplano ang MGA skydiver ayon sa plano. Sina Peter at isa pang wingsuiter, si Scott Hingerty, ang huling tumalon. Si Hingerty, isang bihasang skydiver na may 800 plus talon, ay nagsimulang mag-wingsuit 1 buwan PA lang ang nakalipas. Habang lumilipad sila sa himpapawid, naganap ang sakuna. Literal na nangyari ito. Pagkalipas ng 39 na segundo sa pagtalon niya, isang malakas na suntok sa kanan ni Scott ang nagpaikot sa kanya. Hindi ako makahinga. Hindi ako makakita. Nawawalan na ako ng malay, sabi niya. Nanginig ang braso ko mula balikat hanggang daliri. Hindi ko magalaw ang kanang binti ko. Akala ko nabali likod ko. Dahil madalas niyang panoorin ang video, alam na niya ang nangyari. Gumawa ako ng barrel roll
Mula lupa, naging langit ang nakita ko, tapos lupa ulit. Isang larawan mula sa Facebook page ni Scott Hingerty ang nagpapakita ng MGA. Pasa niya matapos ang nalaman niyang banggaan nila sa ere ni Peter Farley. Nakarecover ako, binuksan ang parachute ko, tapos gumawa ng 3 flat spin pakaliwa. Sinabi ko sa sarili ko, Scott, kung di ka gagalaw ngayon, mamamatay ka. Hindi ako sigurado kung paano, pero nahila niya ang parachute niya. Agad na dumula si Hingerty sa drop zone. Sumisigaw sa sakit, puno ng pasa ang kanang bahagi ng katawan niya. Pero si Peter Farley, di tulad ni Scott, ay di na mabubuhay para ikwento ang kanyang karanasan. Dahil sa banggaan sa ere, nawalan siya ng malay at hindi na nahila ang ripcord ng kanyang parachute. Dahil hindi niya nagawang buksan ang kanyang parachute, bumagsak siya ng mabilis at malakas. At habang ang walang buhay na katawan ni Farley ay bumabagsak mula sa langit, kusang bumukas ang kanyang reserve parachute sa 750 talampakan, ngunit huli na ang lahat. Si Farley ay lubos na nakasalalay sa kapalaran. Walang anumang paghahanda para sa pagbangga, bumagsak si Farley ng malakas sa lupa at bumangga sa isang dump truck sa isang construction site sa tabi ng highway. Nagmadaling mag-cardiopulmonary resuscitation ang MGA kapwa skydiver at nag-aalalang dumadaan, pero wala nang pulso si Farley at bali na ang leeg niya. Kung nabali ang leeg ni Farley sa banggaan sa ere o noong paglapag, ay malalaman PA ng coroner. Sabi ni Glenn Singelman, world record holder sa wingsuit at emergency doctor, madaling masaktan ang leeg sa matitinding banggaan. Kaya sa kabila ng kanilang pagsisikap, idineklarang patay sa pinangyarihan si Peter Farley. Ngayon, maraming babala tungkol sa insidente. Una, natuklasan sa investigasyon na marami sa MGA tumalon, kabilang na si Peter Farley mismo, ay walang kinakailangang kwalifikasyon mula sa Australian Parachute Federation, Australian Parachute Federation Star Crest, para sa malalaking formasyon na pagtalon. Ang kwalipikasyong ito ay nagsisiguro na ang MGA Kalahok ay may sapat na kasanayan at karanasan para ligtas na maisagawa ang MGA pagtalon na may higit sa 10 tao. Ang kawalan ng MGA kwalipikasyong ito sa MGA Kalahok ay isang seryosong paglabag sa MGA Safety Protocol. Pangalawa, ang organisasyon ng pagtalon ay kinwestiyon. Ang pagpaplano at pagsasagawa ng ganito kalaking formation dive, lalo na kung may MGA Kalahok na iba-iba ang karanasan, ay nangangailangan ng masusing pagtuon sa detalye at mahigpit na pagsunod sa MGA Safety Guideline. Dahil hindi nasunod ang MGA Guideline, nagkaroon ng mapanganib na sitwasyon na nauwi sa pagkamatay ni Farley. Pangatlo, kapansin-pansin ang kulang na supervision at pangangasiwa. Dapat tiyakin ng MGA bihasang instruktor o leader na natugunan ng lahat ang MGA pamantayan sa kaligtasan bago tumalon. Ang pagkukulang sa pagsuri ng MGA kwalifikasyon at posibleng hindi pagpansin sa karanasan at hindi pagtutugma ng MGA skydiver ay labis na nagtaas ng panganib ng aksidente. Pinakakapansin-pansin, isa sa ibang MGA wingsuiter ang nagsabi sa pulisya na narinig niyang tinanong ni Hingerty ang kanyang wingsuit tutor. 3 PA lang ang wingsuit jumps ko hanggang ngayon. Ayos lang ba na sumama ako sa jump na ito? Isang tanong na sinagot ng tutor. Walang problema pare, magiging ayos ka lang. Kahit may kapabayaan, natapos ang investigasyon na ito ay isang aksidenteng maaaring naiwasan. Walang isinampang kasong kriminal sa kahit sino. May MGA mahahalagang hakbang na administratibo nang ginawa para tugunan ang MGA na tukoy na kakulangan sa kaligtasan. Ang Australian Parachute Federation o Australian Parachute Federation ay nagsuspinde ng ilang instruktor at tagapag-organisa ng pagtalon na napatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin sa pagtiyak ng kaligtasan at kwalifikasyon ng MGA Kalahok. Nagpatupad ang Australian Parachute Federation ng mahigpit na pamantayan sa pagsasanay at sertipikasyon para sa wingsuit instructors at MGA Kalahok sa malalaking formation jumps. Kasama dito ang muling pagsasanay ng lahat ng sertipikadong instruktor. Para masigurong ligtas at may pananagutan sa MGA susunod na pagtalon. Talagang magaganda ang MGA regulasyong ito. At MGA hakbang sa kaligtasan na layuning protektahan ang kapakanan ng lahat ng kalahok sa MGA aktibidad ng extreme sports. Para kay Peter, huli na ang lahat at kulang PA. Sigurado akong nakakatukso isipin kung ano sana ang nangyari kung mas may karanasan si Peter. Hindi garantiya ang karanasan laban sa di inaasahan sa extreme sports.
Ang kwento natin ay tungkol sa isang lalaking eksperto sa skydiving at wingsuit flying. Ngunit kahit gaano siya kahusay, ay naranasan PA rin niyang mapunta sa delikadong sitwasyon na hindi niya napaghandaan. Si Jeffrey Robson ay isang bihasang South African wingsuit flyer. PhD candidate sa Swiss Federal Institute of Technology. Si Jeffrey ay kilala sa makabago at nangungunang mathematical modeling ng wingsuit flight. Ipinanganak si Jeffrey Robson sa Belleville, Cape Town noong Enero 24, 1979. Ang kanyang unang edukasyon ay naganap sa Bergvliet High School. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya ng mas mataas na edukasyon sa Stellenbosch University. Dito niya natapos ang kursong Mechanical Engineering at Master's Degree sa Applied Mathematics. Hindi doon nagtapos ang kanyang akademikong paglalakbay. Nag-aral PA siya sa Swiss Federal Institute of Technology sa Zurich at nagsimula ng makabagong PhD project tungkol sa airfoil ng wingsuit na gumagana sa iba't ibang bilis ng paglipad. Pagkatapos mag-aral, sandaling nagtrabaho si Jeffrey sa pananalapi sa London bilang statistical analyst para sa Bank of Tokyo. Kahit natutustusan ang gastusin, pakiramdam ni Jeffrey ay nakakulong siya at hindi kontento sa buhay. Kaya inilipat ni Jeffrey ang atensyon niya sa pagsasama ng kaalaman sa akademya at hilig sa extreme sports. Dito nagsimulang mag-skydiving at base jumping si Jeffrey hanggang sa subukan niya ang wingsuit flying. Pinag-isa ni Jeffrey ang hilig niya sa paglipad at kaalaman sa agham at inhinyeriya. Maingat niyang kinukwenta ang ruta ng paglipad at madalas subukan ang MGA modelo sa ere. Matapos ang maraming matagumpay na pagtalon mula eroplano, napagpasyahan ni Jeffrey na dalhin ang kanyang pananabik sa matematika sa mas mataas na antas. Para sa kanyang mapanganib na pagtalon, sinubukan ni Jeffrey ang proximity flight mula sa bangin sa Duwelskloof malapit sa Stellenbosch, South Africa. Kilala ang lugar na ito sa mahirap nitong lupa na kailangan ng tumpak na kontrol at kasanayan. At kaya dumating tayo sa Abril 12, 2010. Sa araw ng insidente, malamig at maliwanag ang umaga habang si Jeffrey Robson, na kilala bilang Gio, at ang kanyang MGA kaibigan ay naghahanda para sa mahirap na pag-akyat at base jump sa bundok malapit sa Stellenbosch. Nagsimula ang grupo sa kanilang pag-akyat bandang alas 5:15 ng umaga. Si job order lang ang may headlamp kaya siya ang nauna sa daan. Bago mag-alas 9 ng umaga, narating nila ang bangin sa Duwelskloof sa pagitan ng Helsdokter Pass at Penyel kung saan balak nilang tumalon. Habang naghahanda sina Lacey at O'Connor para sa tradisyonal na base jump mula sa hilagang bahagi ng bangin, sinuot naman ni Robson ang kanyang wingsuit. Ang ganitong uri ng kasuotan ay nagpapalawak ng ibabaw ng katawan, kaya't nagagawa ng nagsusuot nito na dumula sa hangin at makalipad ng malalayong distansya. Si Gio, bilang isang bihasang skydiver at masigasig na wingsuit flyer, ay maingat na pinlano ang paglipad na ito. Sinusubukan niya ang isang bagong ruta at tinitesting din ang MGA ideya mula sa kanyang PhD na pag-aaral. Kasama sa kanyang pananaliksik ang detalyadong kalkulasyon kung paano lumilipad ang MGA wingsuit gamit ang Global Positioning System at sensors para sukatin ang posisyon, galaw at kondisyon ng kapaligiran gaya ng presyon ng hangin. Habang pinapanood siya ng kanyang MGA kaibigan, tumalon si Gio ng perpekto at lumiko ng 90 degree para sundan ang flight path na kanyang kinalkula, na dapat sana ay magdadala sa kanya sa ibabaw ng isang gulod. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, matapos niyang lumipad sa kanto ng bangin, isang malakas na kalabog ang narinig. May hindi magandang nangyari kaya agad tumawag ng tulong ang MGA kaibigan nang makita nilang seryoso ang sitwasyon. Dahil mahirap marating ang lugar sa paglalakad, tumawag sila ng helicopter mula sa Red Cross Air Mercy Service. Sa kasamaang palad, pagdating ng tulong, pumanaw na si Robson dahil masyadong malala ang kanyang MGA sugat. Sa kabila ng paghahanda niya, isang bugso ng hangin ang nagbago ng direksyon ni Jeffrey habang lumilipad. Hindi niya nagawang itama ang kanyang direksyon, kaya bumangga siya sa gilid ng isang bangin, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ipinakita ng insidenteng ito ang panganib ng wingsuit flying, kung saan kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng trahedya. Ang pagkamatay ni Jeffrey ay isang malaking kawalan para sa parehong akademikong komunidad at sa MGA taong nagwi-wingsuit.
Malaki ang respeto sa kanya dahil sa ambag niya sa agham at mapangahas na espiritu. Ang kwento ay tungkol kay Mark Andrews, 65 anyos na British base jumper na namatay noong Hunyo 3, 2023 habang nagwi-wingsuit jump sa Italian Dolomites. Bagamat huli nagsimula sa e-sport si Mark, kilala siya sa tapang dahil nakatapos siya ng mahigit 600 talon mula noong 2014. Bagamat huli nagsimula sa base jumping, agad sumikat si Mark sa komunidad. Palagi siyang nagpo-post ng MGA video ng kanyang MGA atalon sa social media. Ipinapakita ang kanyang matatapang na karanasan sa buong Europa, kabilang ang Norway, Italia at Rusya. Nakatira si Mark sa Moscow at Bucharest kasama ang kanyang asawa. Bilang retiradong inhinyero, niyakap niya ng may sigasig ang buhay ng adrenaline sa base jumping. Sa araw ng kanyang nakamamatay na pagtalon, tumalon si Mark mula sa Paganella, isang kilala at hamon na lugar para sa base jumping malapit sa Trento, Italia. Nagkaroon ng aksidente isang Sabado ng umaga. Ayon sa ulat, mag-isa raw pumunta si Mark sa lugar para maghanda sa isa pang pagtalon. Matapos gawin ang huling pagsusuri, tumalon si Mark. Malamang naramdaman ni Mark ang kilig sa unang segundo ng pagtalon, ngunit sa kabila ng karanasan niya, may nangyaring hindi inaasahang trahedya. Habang tumalon siya, biglang tinamaan siya ng malakas na hangin na nagbago ng direksyon niya at itinulak siya malapit sa gilid ng bato. Nakita ng MJ saksi na nahirapan siyang makabawi ng kontrol, ngunit masyadong malakas ang hangin. Habang bumababa si Mark, nabangga siya sa gilid ng bato kaya lalo siyang nawalan ng kontrol. Desperado siyang nagbukas ng parachute para mag-stabilize. Sa kasamaang palad, huli na ang pagbukas ng parachute at patuloy siyang gumulong pababa sa bangin. Ang banggaan sa bato ay nagdulot ng malubhang pinsala at ang pagbagsak ay nagpatibay na halos wala ng pag-asa. Nakita ang katawan ni Mark na walang kontrol na nahulog sa bangin at bahagya lang nabuksan ang kanyang parachute. Pagdating ng MGA Emergency Services, malinaw na hindi siya nakaligtas sa banggaan. Kinuha ng Mountain Rescue Helicopter ang kanyang katawan at dinala sa kalapit na ospital. Nakakatawa, ang trahedya ay nangyari malapit din sa lugar kung saan namatay si Dylan Morris Roberts, isa pang British base jumper, 1 taon na ang nakalipas. Ang eksaktong MJ pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay ay patuloy pang iniimbestigahan ng MGA lokal na autoridad. Ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ni Mark ay kilala sa pagiging mahirap at itinuturing na para lamang sa MGA eksperto dahil ang unang 700 talampakan ng pagbaba ay partikular na delikado na may MGA bato at sanga ng puno na nangangailangan ng eksaktong pag-navigate. Nagbabala ang MGA bihasang jumper sa delikadong kondisyon ng hangin na nagpapataas ng panganib. Ipinapakita ng pagkamatay ni Mark Andrews ang isa pang panganib ng base jumping, ang biglaang pagbabago ng kapaligiran. Kahit bihasang jumper ay maaaring makaranas ng di inaasahang hamon gaya ng biglang pagbabago ng hangin na nakakaapekto sa planadong pagtalon. Ang extreme sport na ito ay delikado PA rin kahit may pag-iingat dahil sa MGA hindi kontroladong elemento. Bilang isang sport, ang base jumping ay kumitil na ng mahigit 400 na buhay sa nakalipas na 20 taon. At sa kabila ng MGA pag-unlad sa kagamitan at pagsasanay, ang hindi mahulaan na katangian ng esport na ito ay nangangahulugang malabong bumaba ang bilang na ito sa lalong madaling panahon. Ang pagpanaw ni Mark ay paalala ng manipis na hangganan ng kasabikan at trahedya sa extreme sports. Ang susunod na kwento ay tungkol kay Liuning, 24 anyos na estudyanteng Chino na namatay sa wingsuit flight noong Mayo 12, 2020. Si Liu ay isang bihasang wingsuit flyer na lumalahok sa paggawa ng isang dokumentaryo sa magagandang bundok ng Zhangjiajie sa Hunan Province, China. Noong araw na iyon, tumalon mula sa helicopter sina Liu at ang kanyang cameraman mula 8,000 talampakan. Ipinapakita ng footage na ito ang kanyang jump partner na desperadong sinusubukang tawagin siya habang lumilihis siya mula sa planadong ruta ng paglipad. Kahit nagsikap na lihis si Liu at bumaba agad sa linya ng MGA puno. Hindi niya nabuksan ang kanyang parachute at nawala siya sa paningin ilang sandali matapos ang pagtalon.
Agad na nagsimula ang isang malawakang operasyon ng paghahanap pagkatapos nito na kinabibilangan ng MGA helicopter, drone at MGA lokal na residente. Matapos ang 3 oras, natagpuan ang katawan ni Liu sa makapal na kagubatan, 3,000 talampakan ang taas at 7,000 talampakan ang layo mula sa pinagtalunan niya. Hindi nabuksan ang kanyang parachute, kaya hindi na niya nabawi ang kontrol sa huli. Ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay ay umani ng malawakang atensyon, kung saan hindi bababa sa 200 at 50 milyong tao ang nanood ng video na nagdokumento ng kanyang huling pagtalon. Isa ito sa unang nakamamatay na aksidente ng Chinong atleta sa extreme sport na ito. Ang kanyang pagkamatay ay nagpasimula ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng MGA flight path at ang napakahalagang pangangailangan para sa MGA safety equipment tulad ng Global Positioning System Tracker sa MGA ganitong high-risk na aktibidad. Ang kanyang pagpanaw ay nagbunsod ng masusing pagsusuri sa e-sport sa China na itinuturing ng luho dahil sa mataas na gastos at matinding pagsasanay. Kahit may malawak na karanasan si Liu, ipinapakita ng insidenteng ito ang panganib at liit ng puwang para magkamali sa wingsuit flying. Ang kanyang pagkamatay ay paalala sa panganib ng wingsuit flying kahit sa MGA bihasa at may karanasan. Kung ang video na ito ay nagbigay ng interes sa iyo, pindutin ang like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo PA ito nagagawa. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, manatiling matapang.